Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-ihip ng hanging habagat na nagmumula sa timog kanluran. Patuloy rin itong nagdadala ng mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, at Pampanga. Dahil dito, mataas din ang posibilidad na maglabas ng mga rainfall advisories at maging ng heavy rainfall warnings na nasa yellow o orange category na katumbas ng matitinding pag-ulan. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon, mataas din ang posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Inaasahan ang makulimlim na panahon magdamag na may kasamang mahina hanggang katamtamang pag-ulan at kung minsan ay malakas na pag-ulan kabilang na sa Metro Manila. Kaya kung lalabas ng bahay, mainam na magdala ng payong. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, partikular sa Visayas, Mindanao, at Bicol Region, maaaring maging maaliwalas ang kalangitan sa ilang pagkakataon. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang mataas na tsansa ng pag-ulan at mga localized thunderstorm o pagkidlat at pagkulob na karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Batay sa pinakahuling satellite animation, may naburing low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito sa layong mahigit 600 kilometro sa kanluran ng Zambales. Sa ngayon, maliit pa ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang naturang low-pressure area. Gayunpaman, inaasahang kikilos ito pahilagang silangan at maaaring pumasok sa PAR ngayong hapon hanggang Biyernes. Kapag nasa loob na ng PAR, magpapatuloy ito sa pagkilos pahilagang silangan at maaaring umabot malapit sa pagitan ng Taiwan at Batanes pagsapit ng Sabado. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maging tropical depression ang nasabing weather disturbance habang nasa loob ng PAR. Kung mangyayari ito, bibigyan ito ng lokal na pangalang Esther, na magiging ikalimang bagyo ng taon at unang bagyo para sa buwan ng Hunyo. Bagamat maliit ang tsansang tumama ito sa kalupaan, maaari pa rin itong palakasin ang hanging habagat na magdudulot ng mas maraming pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Pagsapit ng Huwebes, inaasahang mararanasan pa rin sa kanlurang bahagi ng Luzon ang pinakamalalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Kabilang sa mga maapektuhan ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, at Pampanga. Inirerekomendang magdala ng payong o kapote kung lalabas ng bahay at maging handa sa posibilidad ng pagbaha, lalo na sa mga lugar na mababa ang lokasyon, maging sa mga pangunahing lansangan at expressway sa Hilagang Luzon. Dapat ding mag-ingat ang mga naninirahan malapit sa kabundukan dahil may posibilidad ng pagguho ng lupa. Sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon hanggang Metro Manila, kabilang ang Calabarzon, mga lalawigan ng Mindoro, at Marinduque, mananatiling makulimlim ang panahon sa malaking bahagi ng araw. Makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na karaniwang mahina hanggang katamtaman sa umaga at hapon, habang mas madalas ang thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi. Dahil dito, pinapayuhang magdala rin ng payong at maging alerto sa banta ng biglaang pagbaha at landslide. Sa Bicol Region naman, inaasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Subalit pagsapit ng hapon hanggang gabi, tataas muli ang posibilidad ng maulap na kalangitan at localized thunderstorms. Sa Palawan, mataas na ang posibilidad ng pag-ulan mula pa lamang sa umaga, lalo na sa hilagang bahagi kabilang ang Calamian Group of Islands dahil sa epekto ng habagat. Samantala, sa natitirang bahagi ng Palawan at malaking bahagi ng Visayas, inaasahan ang maaraw hanggang bahagyang maulap na kalangitan. Pagsapit ng tanghali, magiging mainit at maalinsangan ang panahon, lalo na sa Cebu at Tacloban. Sa Mindanao, katulad ng Visayas, inaasahan ang maaliwalas na panahon sa umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, madalas ang pag-ulap sa silangang bahagi kabilang ang Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Region, Bukidnon, at mga lalawigan ng Cotabato. Posible ring magkaroon ng mga pag-ulan at thunderstorms na karaniwang tumatagal lamang ng ilang minuto hanggang 1 oras dahil sa localized thunderstorms at hindi dulot ng anumang bagyo o low-pressure area. Sa loob ng susunod na 3 araw, patuloy na makaapekto ang habagat. Inaasahan pa rin ang malaking dami ng ulan sa ilang lugar. Sa mga lugar tulad ng Zambales, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, at Bataan, maaaring umabot sa 50 mm ang ulan sa loob ng 24 na oras. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, inaasahang nasa dulong hilagang bahagi na ng Luzon ang low-pressure area o posibleng bagyong Esther.
Patuloy nitong palalakasin ang habagat na magdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang buong Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, at maging sa Batanes. May posibilidad ng malalakas na pag-ulan sa mga lugar na ito kaya nananatiling mataas ang banta ng pagbaha at landslide. Mahalaga ring manatiling nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at barangay para sa anumang abiso ukol sa posibleng paglikas o rescue operations.